notifications. Mahirap marinig ang tinig ng katotohanan. Grabe, for this first sem na Rizal 101, kakapagod. Baka nga pati si Rizal napapagod na sa sarili niyang subject. True, si Rizal nag-sacrifice para sa bayan. Eh tayo, nag-sacrifice ng tulog para sa PowerPoint. Good morning class, today we'll discuss Noli Me Tangere. But this time gusto kong malaman kung gaano kahalaga si Rizal ngayon. Sir, parang luma na po yan. We memorize his quotes pero parang hindi naman namin nararamdaman. Parang love life ko po. For all I know, walang I feel. Maybe you just haven't met the person the right way. Sometimes maybe something about your Subukan nating kilalanin ang isang Filipinong nagngangalang Jose Rizal. Ang kabataan ng tanglaw at sandigan ng inang bayan, siyang magpapatuloy ng liwanag sa gitna ng dilim. Rizal, kung ikaw nga yan, magparamdam ka. Huwag naman jump scare. Ako'y naririto, kababayan. Sa bawat suliranin, di ninyo magawang patahimikin. Ako'y tinig sa inyong buti na humihikayat sa pagbago. Hulugan ba yan o ghost na may high definition? Tunay itong higit sa mga bulaan at matatamis na kasinungalingang inyong sinasamba sa araw-araw. Noon, panitig ang aking sandata at tinta ang aking dugo. Ngayon, nasa inyong kamay ang makapangyarihang teknolohiya. Ginagamit ba ito para palayain ang isip? O para tanawin lang ang walang laman na aliw? Kaya pala, edukasyon. Dapat hindi nakukuha sa tao. Oo, at minsan, isang tanong lang ang sapat para magsimula ang pagbabago. Ang katotohanan ay di pag-aaklas, kundi apoy na nagbibigay liwanag, siyang sumusunog sa kadiliman ng pangamba. Gawa tayo ng short film tungkol kay Rizal. Pero, Gen Z version. Like, #RizalWalk. Pero sabi ni ma'am, bawal ang mga controversial na topic. Baka mapagalitan tayo ng principal. Mas mabuti ng mapagalitan kaysa manatiling tahimik. Ang galit ay maaari namang humupa at mapatawad sa paglipas ng panahon. Pero ang boses na hindi pinakinggan ay manatiling tahimik kung walang maglakas loob na magsalita. Facts. Silence is violence.
lalo na sa group chat. Ang kamangmangan na ay kadiliman, ang katotohanan na iliwanag na kahit pa nakafilter ito sa social media. Hindi ko pwedeng payagan ito. Delikado ang mensahe. Pero sir, delikado rin po yung rate sa wifi namin, pero tuloy pa rin. Mga estudyante kayo, hindi aktivista, at marami namang topic na makikita natin sa history ng ating bansa. Ganoon din si Rizal noon, hanggang katahimikin siya. Pero kahit na nais siya pinatahimik, mas malakas pa rin ang tinig na kanyang naisinulat hanggang ngayon. Sure, you can have pictures, pero siguraduhin niyo magpapaliwanag kayo, hindi maninira. Copy, sir. Promise. No cancel culture, just character development. Ang edukasyon ay dapat magpalaya. Hindi dapat nagpapakulo. Pero, bakit mas nato tayo magtatanong kaysa magkakamali? Kasi minsan, pag nagtanong ka, sasabihin agad, di ka ba nabasa sa module? O kaya di ka ba naminig sa iyong guro? Kaya ayon, natuto tayong manahimik kaysa mag-isip. Pero, hindi naman katahimikan ang sukatan ng katalinuhan, di ba? Oo, minsan, ang pagtatanong ang unang hakbang sa pagiging malaya. Kansilado ang proyekto ninyo. Sir, pwede nyo kami kansilahin, pero hindi ang katotohanan. Ipinagbawal din ang ipinig mo. Ngunit ang yulan ng tigilan Minsan, delikado ang katahimikan. Ipakita niyo ito sa lahat. Nangarap si Rizal ng bayang pinapalaya ng isip, hindi pinapatakbo ng takot. Ang liwanag na iyon ay tayo na ngayon. Nag-trending tayo sa campus page! Sabi ko na nga ba, simula pa lang ito. Ang next goal at next field ay mga multo ng sistema ng lipunan. Hindi lang para manakot, kundi para gisingin ang natutulog sa katotohanan. Mabuhay si Lana! Ang liwanag ng katotohanan ay di namamatay sa mga talata ng kasaysayan. Ito'y muling sumisilang sa puso ng mga kabataang marunong magmahal sa bayan. Hanggat may kabataang nag-iisip at lumalaban, hindi kailanman lumubog ang araw ng ating bayan. Ang katotohanan ay hindi rebelyon. Ito ang liwanag na sumusunog sa takot.